Sa liblib na baryo ng San Rafael, isang nakabaon na kasaysayan ng buhay na buhay sa mga bulong at paniniwala ng matatanda, isang pamahiin na hindi kailanman binabali. Sa araw ng libing, kailangang tumawid ang pamilya sa ibabaw ng kabaong ng yumaong kaanak bago ito ilibing. Kung hindi, hindi matahimik ang kaluluwa. Babangon ito para kunin ang iniwang ugnayan. Para sa mga kabataan, ito'y walang saysay. Isa na roon si Liza, 21 taong gulang, iskolar sa Maynila, at modernong babae. Apo siya ng kilalang albularyo sa baryo, sila Kang Rosa, ngunit kahit lumaki sa piling ng mga paniniwala at orasyon, hindi kailanman naniwala si Liza sa mga ito. Para sa kanya, ang mga pamahiin ay kathang isip ng matatandang natatakot sa sarili nilang anino. Ngunit nang pumanaw ang kanyang ama, si Mang Ernesto, nagbago ang lahat. Madilim ang araw ng libing. Hindi dahil sa panahon kundi sa bigat ng presensya sa paligid, parang may mga matang nakatitig mula sa lilim ng mga punong kahoy. Ang kabaong ni Mang Ernesto ay nakahimlay sa gitna ng kanilang sala, napapalibutan ng kandilang halos hindi magliyab ng maayos. Liza, tumawid ka na, wika nila Kang Rosa, nakasuot ng itim na barot saya, may pulang panyo sa ulo at mga mutyang nakabitin sa leeg. Umiling si Liza. Pasensya na, Lola, pero hindi ko na yan ginagawa. Hindi natin kailangan ng drama sa libing ni Papa. Hindi drama ito, anak. Batas ito ng kaluluwa, sagot ng albularyo, tinig na mabigat at punong-puno ng alaala. Lumingon ang buong pamilya, nanahimik ang paligid, tanging alingawngaw ng orasan ang umuukil-kilk sa katahimikan. Ngunit si Liza ay tumalikod, iniwan ang kabaong at tinahak ang landas ng prosesyon patungong sementeryo. Pagkalibing kay Mang Ernesto, halos hindi nagsalita si Liza buong gabi. Ang hapagkainan ay tila sementeryo rin, walang imikan, tanging kalansing ng kutsara sa plato ang maririnig. Sa labas, makapalang ulap at kakaiba ang katahimikan. Walang ihip ng hangin, walang kuliglig, maging ang mga aso sa kalye ay tila natakot tumahol. Pagsapit ng hating gabi, narinig niya ang unang kalabog mula sa itaas ng bubong. Tila may mabigat na bagay na gumagapang sa ibabaw ng kanilang bahay. Hindi isang tao, hindi hayop, mabigat, paikot, padiretso. Napatingin si Liza sa kisame. Hindi niya maipaliwanag, ngunit may bumabaon na lamig sa kanyang batok. Lumamig ang hangin sa kanyang silid, at ang kurtina'y nagsimulang gumalaw kahit sarado ang bintana. Naglakad siya palapit at dahan-daang binuksan ang jalousie. Isang malamig na simoy ang tumama sa kanyang pisngi, kasunod ang isang paos na boses na sumisipol sa kanyang tainga, tumawid ka, hindi mo ako pinalaya. Napaatras siya, napasigaw, tumakbo palabas ng kwarto, ngunit nabangga niya ang kanyang ina sa may pasilyo. Liza, anak, bakit ka sumisigaw? Ma, may narinig ako. Si Papa, parang tinatawag ako. Napatingin si Elena sa anak, maputla. Liza, anak, dapat nakinig ka sa lola mo. Kinabukasan, gumising si Liza sa amoy ng lupa at panis na dugo. Pagbaba niya sa terrace, bumungad ang bangkay ng alagang aso nilang si Dodo, nakatingin sa langit, nanlalaki ang mata, at nakanganga sa huling hininga nito. May mga bakas ng yapak sa paligid, malalalim, puno ng putik, parang galing sa kabubukas lang na hukay. Pinagmasdan niya ang mga yapak. Hindi ito ordinaryong yabag ng tao. Malaki, parang may 3 daliri lamang, at tila may kinalmot sa kahoy ng poste ng bahay. Ma, tingnan mo to. Ngunit wala nang kailangang sabihin pa. Alam nilang hindi ito gawa ng hayop o tao. Kinagabihan, hindi na nagpatay ng ilaw si Liza. Ngunit kahit nakabukas ang bumbilya, unti-unti pa rin itong kumikislap, tila nabubura ang liwanag sa presensyang dumadapo sa paligid. Sa silid ni Mang Ernesto, biglang bumukas ang pinto. Walang hangin, walang tao. Ngunit mula sa loob, narinig niya ang halakhak ng kanyang ama, hindi masaya, kundi puno ng pighati at galit. Liza, anak, bakit mo ako iniwan? Napakapit siya sa dibdib, nanlalamig. Sa salamin, sa sulok ng kanyang paningin, may aninong nakatayo sa tabi ng kama, nakaitim, duguan ang mata, at nakatitig sa kanya. Walang pag-aatubili, kinabukasan, tumakbo si Liza sa kubo ng kanyang lola sa dulo ng baryo. Ang lugar ay napapalibutan ng matataas na kawayan at lumang halamang gamot na may amoy usok at langis.
Pagdating niya sa loob, sinalubong siya ng amoy insenso at langis ng kamanyang. Si Lakang Rosa ay nakaupo sa gitna ng bilog na guhit sa sahig, nagsusunog ng papel na may lumang sulat. "Lola, tulungan mo ako." Si Papa, hindi siya matahimik. Hindi na nagtaka ang albularyo. "Umiling lang ito. Sabi ko sa'yo, tumawid ka dapat. Ano bang ibig sabihin ng pamahiing yan? Totoo bang babangon ang patay?" Tumindig si Lakang Rosa, kinuha ang isang lumang kahon mula sa altar. Hindi basta babangon. Hindi lang katawan ang bumabalik, kundi ang galit, pighati, at pagkakabit sa mundong hindi na dapat sa kanila. Anong dapat kong gawin? Ngayong gabi, kailangan mo siyang harapin sa kanyang puntod. Hindi ka dapat tumakbo. Bitbitin mo ito. Inabot sa kanya ang langis ng ugat ng uling, isang lumang anting-anting at kandila na gawa sa taba ng hayop. At alalahanin mo, huwag kang titingin sa mata niya. Doon nakatira ang galit ng mga kaluluwang naiwan. Bago tuluyang lumubog ang araw, naglakad si Liza papuntang sementeryo. Kasama niya ang mga gamit na inihanda ni Lakang Rosa, ang langis mula sa ugat ng uling, isang lumang anting-anting na may ukit ng mata ng araw, at isang kandila na kulay abo, amoy usok at dahon ng kamangyan. Sa kanyang likod, dala niya ang katakot-takot na hindi na lang basta guni-guni, kundi isang gumigising na bangungot. Pagdating niya sa sementeryo, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong. Wala ni isang kuliglig. Ang mga krus ay tila nakatungo, parang umiwas sa kanyang pagdating. Ang buwan ay parang sugatang mata, kalahating pilak, kalahating ulap. Sumisilip sa pagitan ng mga aninong nakatayo sa likod ng mga nicho. Ang puntod ng kanyang ama, si Mang Ernesto, ay parang buhay. Ang lupa ay tila humihinga, umaalsa sa bawat segundo. Amoy lupa, amag, at bulok na kahoy ang paligid. Habang nakatayo siya roon, unti-unting bumigat ang hangin. Ang temperatura ay bumaba, parang piniga mula sa mga kaluluwang dumadaing sa paligid. Napakapit si Liza sa kandila. Nagsindi siya ng apoy. Sa unang liwanag, nagsimulang lumusot mula sa ilalim ng lupa ang isang kamay, itim, hitik ng sugat, may punit-punit na mga kuko. Sumunod ang balikat, ulo, at sa wakas, ang buong katawan ng isang nilalang na pamilyar ngunit banyaga. Si Mang Ernesto, ngunit hindi na ang kanyang ama. Ang katawan nito'y nakayuko, parang may pasan na mabigat na kasalanan. Basang-basa ng putik ang barong nito. May gumagapang na uod sa leeg, at ang mukha'y kulubot, na puno ng bitak at sugat. Ngunit ang mata ang pinakamatindi. Pula, parang nagbabagang uling. Parang may apoy ng hinanakit at galit. "Anak," nanigas si Liza. Ang tinig ay mahina ngunit hitik ng pighati. Hindi iyon tinig ng kanyang tatay noong buhay pa. Para itong basag na kahon ng alingawngaw. "Anak, bakit mo ako iniwan? Hindi mo ako pinalaya." Si Liza ay napapaatras habang ang nilalang ay humahakbang palapit. Sa bawat hakbang ng multo, tila sumusunod ang lupa. Ang paligid ay dumilim. Tila kinain ng presensya ng espiritu ang liwanag ng buwan at ang init ng kanyang kandila. Hindi niya alam kung tatakbo o sisigaw. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang hawakan ang bote ng langis. Handa na siyang isaboy ito, ngunit bakit hindi mo ako tinawid, bulong ng kaluluwa. "Gusto ko lang matahimik." Ang boses nito ay naging isang bulong na sinasabay sa hangin. Tila sinisiksik sa kanyang tenga. "Tumawid ka, tumawid ka." Bigla, sumigaw ang nilalang, isang matinis na tili na parang ipis na nasugatan, at saka lumundag papalapit kay Liza. Hinablot nito ang kanyang braso. Ang hawak ay malamig, parang bakal mula sa loob ng yelo. Naramdaman niya ang lamig na gumagapang sa kanyang laman, pababa sa kanyang likod, papasok sa kanyang puso. Parang hinihigop ang kanyang hininga. Nagpupumiglas siya, ngunit wala siyang lakas. Parang binabalutan ng usok ang kanyang katawan. Pumikit siya, pinilit isalarawan ang mukha ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito, masayahin, masipag, mabait. Sa huling piraso ng lakas, naisip niyang hawakan ng bote. Pinisil, bumigay ang takip, isinaboy niya ang langis sa mukha ng nilalang. Parang asidong umangkin sa laman ng espiritu. Nagliyab ito sa bughaw na apoy. Napasigaw ang nilalang, isang tunog na hindi kayang tularan ng tao. Napaluhod ito, nanginginig, at unti-unting nagbabaga ang balat. At sa oras na iyon, lumitaw si Lakang Rosa mula sa lilim. Dala ang palaspas na may uhay ng palay,
ang kanyang tinig ay naging matinis, parang dalawa ang nagsasalita sa kanyang lalamunan, boses ng tao at espiritu. Sa ngalan ng anting-anting ng lupa't langit, sa bisa ng dugo at pagkakilala, bumalik ka sa kung saan ka dapat. Hindi na ito ang mundong para sa'yo. Umuuga ang lupa, nagbitak ang sementeryo. Isang bilog na guwang ang lumitaw sa ilalim ng nilalang, at tila hinihigop ito ng isang puwersang mas malalim pa sa impyerno. Liza, salamat, huling wika nito, bago tuluyang nilamon ng dilim ang kaluluwa ng kanyang ama. Pag-alis nila sa sementeryo, mahigpit na hawak ni Liza ang anting-anting. Hindi siya umiiyak, tahimik siya, ngunit sa loob-loob niya ay parang may hinaplos na sugat na matagal nang bukas. Hindi lang siya nakipaglaban sa multo, nakipag-ayos siya sa nakaraan. Sa pagbalik nila sa bahay, kapansin-pansing nagbago ang paligid. Ang amoy ng amag ay napalitan ng amoy ng pinatuyong dahon at kandila. Ang mga kurtina ay umayos. Ang kisame ay tahimik. Sa gabing iyon, si Liza ay nakatulog sa unang pagkakataon ng walang bangungot. Wala ng kalampag, wala ng tinig, walang putik sa sahig. Makalipas ang isang linggo, may namatay sa kabilang purok, si Kaben, isang matandang nasa banig ng karamdaman sa loob ng 6 na buwan. Sa burol nito, halos buong baryo ay dumalo. Nasa gitna ng sala ang kanyang kabaong, at gaya ng kaugalian, may pagtuntungan upang makatawid ang mga kapamilya. Laking gulat ng lahat nang si Liza ang unang lumapit. Nakatayo siyang matatag, parang may bagong anyo ng kapangyarihan sa kanyang katauhan. Dahan-dahan siyang tumawid sa ibabaw ng kabaong, hindi lumilingon, hindi nanginginig. Tahimik ang lahat, walang naglakas loob na nagsalita. Pagkababa niya, tumango siya kay Lakang Rosa na nakaupo sa may sulok ng silid, nakangiti, tila tuwang-tuwa. Nagbulungan ang mga matatanda sa likod, siya na ang susunod kay Lakang Rosa. Isang gabing tahimik, tinawag siya ni Lakang Rosa sa kubo. Sa gitna ng altar ay isang lumang aklat na itim, tinahi ng buhok ng patay, may mga sulat na hindi na maintindihan sa unang tingin. Handa ka na, sabi ng matanda. Ang pamahiin ay hindi lamang paniniwala. Ito'y paalala, ito'y proteksyon. Inalala ni Liza ang mga yapak ng kabataan niya, at ngayon ay unti-unting nauunawaan ang bigat ng responsibilidad. Paano mo ito kinaya, Lola? Tinig ng mga kaluluwa ang musika ng isang albularyo. Matuto kang makinig, kahit masakit. Hindi lahat ng lihim ay dapat bulatlatin. Ngunit ang tunay na manggagamot ay marunong gumalang sa mga nilimot. Tumango si Liza, at hinawakan ng aklat. Mainit ito, parang may sariling tibok. Nang mapag-isa na ay muling naalala ni Liza ang kanyang maging karanasan at napagtanto niyang ang pamahiin ay hindi dapat tingnan bilang kalokohan o takot na walang batayan. Sa puso ng mga lumang paniniwala, naroon ang mga paalala ng nakaraan, at minsan, ng mga kaluluwang naiwang naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang pagwawalang bahala sa mga ito ay parang pagtanggi sa mga ugat ng sarili mong pagkatao. Sa mundong hindi lang mata ang batayan ng totoo, ang respeto ang nagiging proteksyon.